Malaki naman ang balik sa'yo nun. Isipin mo na lang, tingin mo ba yung 150k mo kapag nagnegosyo ka ngayon mabilis yun para magiging 270k? Sa loob lang ng 5 minutes. Oh? Ganun kalaki? Ibig sabihin nun, magiging 270k yung pera ko after ng trading. Oo naman. Tapos same day nun ipapaikot natin siya ng trading 5 minutes ulit. So yung kinita mo na 270k, may 80% profit ulit yun. Imagine, sa loob lang ng 10 minutes, magkakaroon ka ng 486,000 pesos. Sige nga, ikaw, sa tingin mo kaya mo yung kitain agad? Hindi naman, di ba? Pagkatapos nun, saka mo i-withdraw. Same lang nung ginawa mo dyan sa 5k na kakukuha mo lang. Partida ha, 500 pesos lang ang puhunan mo nung bumili ka ng digital currency. Tapos 2 weeks lang, naging 5k yung 500 mo. Huwag mo na sayangin yan. International tong trading na magaganap. Sasabay tayo sa UK time para sa trading natin na to. Tingnan mo account ko, ready na. Kita mo, 500k ang ite-trade ko? Kasi isusugal ko na talaga lahat para dito. Kapag may ganitong opportunity, hindi na to dapat pinapalampas. Yung iba nga milyon ang tinetrade Ganyan talaga. May risk lahat pero kung susunod ka naman sa time at susundin mo yung tinuturo ko sa'yo, aba, papaldo ka talaga niyan. Patunayan mo ngayon sa asawa mo na mali siya sa mga sinasabi niya tungkol sa'yo. Ipakita mo yung makukuha mo rito sa trading na to. Aba, sa almost 500k marami ka na dong mabibili, no? Tunay naman na hindi lahat ng napapanood at naririnig na sinasabi ng ibang tao ay totoo. Madalas maraming nauuto kapag maganda ang pananalita ng isa. Ganon si Judeline. Kahit na anong nakikita o naririnig niyang maganda ay pinaniniwalaan niya. Kahit na magtalo sila ng asawa niya, hindi niya ito pinakikinggan. Ito rin ang dahilan ng kaparusahan niya. Makikita niya kaya ang tama sa panloloko o magiging utu-utu na lang siya habang buhay. Oh, ano naman yan? Bakit parang ang asim? Ano yung pinaglalagay mo na naman sa gilid-gilid ng bahay? Ano to? Pantanggal ng mga alikabok. O kaya yung mga hindi nating nakikita sa hangin. Para safe yung baga natin, ganun. Kasi may mga hindi tayo nakikita sa hangin na nalalanghap natin Saan mo na naman nakita yan? Sa TikTok. Ay nakita ko yan doon sa isang sikat sa TikTok ha. Ilalagay lang daw ito sa gilid ng bahay. Kung pwede nga raw bawat sulok talaga meron ito. Kaso konti lang pala yung nabili ko. Sa susunod yung malaki na lang bibilhin ko para mas marami akong malalagyan. Suka lang yan, bumili ka pa sa TikTok? Ang baho ng bahay natin! Ganyan lang daw talaga muna yan. Mabaho yan ngayon kasi maraming germs sa hangin ang nililinis niyan. Kapag daw malinis na ang hangin dito sa loob ng bahay, wala na raw yung amoy. Naku, nagpapaniwala ka na naman sa mga ganyan. Marami na kayang nagpatunay nito. Maniwala ka na lang. Para din naman to sa atin. Sa susunod, bibilhan ko rin si Mika para gamitin nila sa bahay nila. Naku, lalo na yun sila na may mga maliliit silang anak para hindi magkasakit. Magkano naman ang bili mo dyan? 999 tong 100 ml 999 para sa suka? Ano ka ba naman, Judeline? Ilang araw na sahod ko yan Nascam ka na naman. Kung ano-ano na naman kasing pinapanood mo niyan sa TikTok Di ba ang sabi ko sa'yo, i-uninstall mo na yan. Wala naman yang kwenta Nag-aaksaya ka lang ng oras. Hindi nga kasi yan normal na suka lang. Ano ka ba? Naglilinis yan ng hangin. Kung sana bumili ka na lang nung ano ba yon? Yung gano'n na nasa bahay ni na Edlin? Yung para sa mga alikabok? Kesa yan, suka ganyang kamahal? Aba, kung hindi ba naman pumaldo yung nagbenta sa'yo niyan? Magkano lang suka sa palengke tapos papaniwalain niya lang ang mga utu-utong matatanda gaya mo, bibili na. Makikita mo talaga na totoo yung sinasabi ko sa'yo. Di mo kasi ako pinaniniwalaan Hindi talaga. Dahil kung ano-ano na lang ang pinaggagawa mong walang kwentang bagay Nagsasayang ka palagi ng pera. Kung kailan ka naman tumanda, saka ka naman naging utu-uto.
Sa inis ng kanyang asawa, sinipa nito ang suka na nakalagay sa maliit na baso. Nagtalo silang mag-asawa pero sa huli, wala pa rin namang nanalo sa kanila. Hindi pa rin malaman ni Judeline kung totoo nga yung nabili niya dahil nangamoy maasim lang ang buong bahay nila. May 3 silang anak pero lahat yun ay may pamilya na at nakatira sa kani-kanilang bahay. Silang 2 mag-asawa na lang ang magkasama. Pero laging sinasabi ni Bong na para siyang may inaalaga ang bata dahil sa sobrang utu-utu ng asawa. Lahat na lang ng makikita niya ay binibili niya. Kahit na hindi naman totoo. Isang araw, bago sila kumain, may tinimpla pa si Judeline. Oh, ano na naman yan? Ito nga yung sinasabi ko sa'yo na magandang pang-detox. Para ito sa mga kinakain natin. Para daw yung mga toxic sa katawan natin mailalabas natin. Maganda to. Nasubukan ko na tong inumin nung nakaraan. Tapos nakakapayat din daw ito. Alam mo, matanda ka na. Hindi ka dapat nagiinom ng kung ano-ano. Alam mong mas mahal ang gastos kapag nagkasakit ka. Maganda nga to. Maniwala ka sa akin. Paano ko maniniwala sa'yo? Kung ano-ano na lang ang pinaniniwalaan mo. Napanood ko nga to sa TikTok. Tapos yung kumare ko, ito rin yung iniinom. Sabi niya pumayat naman daw siya. Nakakaputi rin ito Hulaan ko kung sino yung kumare mo na yan. Si Nida? Oo, paano ba nalaman? Malamang siya lang naman yung kasundo mong maging utu-utu Try mo muna kasi. Bago tayo kumain, ito muna yung inumin natin. Ano lang yan, para lang yung kape. Masarap naman yan. Tikman mo lang para ka namang dyan Magkano naman to? Mura lang yan. Nabili ko yan ng buy one take one. Huwag ka na nga magbibili ng ganito ha. Mamaya hindi pa to FDA approved. FDA approved yan, oy. Magbebenta ba yan sila kung hindi? Lagana pa mga peke sa kahit saan, kaya huwag ka magbibili ng kung ano-ano. Magpapapayat ka pa kung kailan tumanda ka na. Hindi ka naman mataba Ang unahin mo yung kalusugan mo. Tigilan mo na itong mga ganito mo, utang na loob naman. Ilang araw pa ang lumipas, balik na naman sa pagtatrabaho si Bong. Namamasukan siya sa pabrika ng asukal, habang ang asawa niya naman ay nasa bahay lang. Isang hapon, nagpaalam si Judeline sa asawa para magpunta sa mall. May kumari lang dapat siyang sasamahan, pero nung napadaan sila sa isang stall na dinudumog ng mga tao, nakiusyoso na siya. May nagbebenta roon ng pantanggal rayuma. Pinapahid lang ito sa katawan. Kapag daw inaraw-araw ito sa loob ng 7 araw, kahit kailan ay hindi na sila rarayumahin. Maraming bumili, halos nag-aagawan ang mga tao. Kaya nakiagaw na rin si Judeline, lalo na at 4 na lang ang naiiwan. Binili na niya ito lahat. Tuwang-tuwa pa siya noong umuwi ng bahay. Pagkarating ng asawa niya, agad niya itong pinaligo. Bakit ba madaling-madali ka naman sa akin? Aalis ba tayo? May pupuntahan ba tayo ngayon? May ipapahid kasi ako sa'yo. Ito, bagay na bagay to sa atin. Para iwas to sa rayuma. Saan mo na naman yan nabili? Di ba nga kanina galing kaming mall? Grabe, dagsa yung mga tao dun, kung alam mo lang. 4 na lang yung natira kaya binili ko na. Nagpapaniwala ka na naman sa mga ganyan. Tingin mo ba hindi to pagkakaguluhan ng mga tao kung hindi naman pala totoo? Ang dami kayang bumili. Mabuti na lang talaga naabutan ko pa. Ang sabi ba naman sa akin, last stock na nila to Tapos baka next year pa ulit sila magkakaroon. Kasi nga daw, kahit daw sa supplier nila, ubusan na. Kasi sa ibang bansa pa lang pinipilahan na. Swerte nga raw na meron dito sa Pilipinas. Kaya hindi na rin ako nagpahuli yung isa nga binili ni Kumare kasi naubusan din siya. Di ba ang swerte namin? Matagal natin yung magagamit. Para hindi ka na magreklamo na minsan sumasakit yung mga daliri mo. Eto, dalian mo na. Nagpahid na ako Uy, ang ganda.
Napapailing na lang si Bong. Hindi niya mapagsabihan ng asawa dahil maging siya ay nananawa na rito. Isang linggo nilang sinubukan yon, pero mas malala pa ang naging rayumang napagdaanan ni Judeline. Oh, hindi ka na makababa dyan sa hagdan. Akala ko ba maganda yung nabili mong pangtanggal ng rayuma? Kamu habang buhay hindi nararayumahin. Galing pang ibang bansa yun, sabi mo. Baka mali kasi yung paggamit natin. Ikaw kasi, hindi ka naniniwala. Ay, ako pa pala ngayon na may kasalanan yan. Ikaw ang nagpapaniwala sa mga scam nila eh. Nakita mo kahapon galing tayong mall, ang dami pa pala niyan. Magkano ulit bili mo? 499 isa. Nakita mo na, 499 isa? Tapos nakita ko sa grocery yan, 199 lang. Hindi naman pang rayuma yan eh. Parang ano lang yan, yung ganun sa kating ko. Ay naku, kailan ka kaya matatauhan yan? Yung hindi ka na magpapadala sa mga sabi-sabi ng iba. Yung hindi porket marami silang kasabwat na sinasabing bumibili ng gamit nila, makikisabay ka rin. Ay, teka naman. Huwag ka naman magmadali dyan, hoy. Eh kung bakit naman kasi dito pa sa baba napili niya ni na Benny na magtayo ng bahay. Ang hirap kayang umakyat at bumaba ng hagdan. Hindi naman ako nahihirapan. Tara na, humawa ka na lang sa akin. Baka sa susunod niyan, makakita ka na naman ng life hacks para hindi mahirapan bumaba at umakyat ng hagdan, ha? Tinatawanan na lamang ni Bong ang kanyang asawa. Ilang araw pa ang lumipas, malapit nang sumapit ang Chinese New Year. Kaya laganap na naman ang mga nagbebenta ng mga pampaswerte. Bilang madaling maniwala si Judeline, siya ang nauunang mauto ng kung ano-ano. May pera sila dahil nagpapadala ang mga anak niya at ang asawa niya ay may trabaho. Meron din silang pag-aari na paupahan kaya kada buwan ay may pera silang nakukuha. May ipon din sila kaya kahit na anong gustuhin ng ginang, nabibili niya. Walang pasok si Bong kaya inaaya niya ang asawa na magpunta ng mall. Dito na lang tayo sa bahay. Hindi ka ba nananawa sa kalalabas? Matulog na lang tayo, inaantok ako eh. Panay ka na lang antok. Mamaya na. Maghahapon na rin naman oh. Baka hindi ka na yan makatulog mamayang gabi. Ano ba kasing gagawin natin sa mall? Meron kasi dong mga yung mga mabibili na pampaswerte. Pang fresh start ba? May gusto nga akong bilhin yung sa feng shui oil. Oh, tapos na ang New Year ah. Chinese New Year nga. Ay bakit? Chinese ka ba? Hindi, pero naniniwala ako dun. Ay, tara na kasi. Ay, sige na nga, ako na lang palang pupunta. Ay, bahala ka dyan. Kung ano-ano na naman yung pinaniniwalaan mo. Sa mall dapat bibili si Judeline, pero may nadaanan siyang mga kababaihan na nagbebenta lang sa gilid ng kalsada. Doon siya lumapit. Marami sila. Kung ano-ano na lang din ang mga ibinebenta. Bilang gusto ni Judeline na swertihin lalo ang bahay nila, binili niya lahat ng klase ng pampaswerte. May mga figura, meron ding sinusuot. Kaya nung umuwi siya, nagtalo na naman sila ng kanyang asawa. Huwag ka na kasing maging pampamalas Ayan ka na naman eh. Anong pampamalas? Alam mo kung sinong sinwerte? Yung mga pinagbilan mo. Ilang libo na gastos mo dyan yung maliit na rabbit na yan. Eh malamang year of the rabbit ngayon. Kaya nga yan ang binili ko para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa bahay natin. May binili pa nga akong bracelet para sa atin eh. O tapos ito sa mga anak natin, saka mga apo natin. Eh para lahat tayo sabay-sabay na papasukan ng swerte. Naniniwala naman ako sa ganito, ano ka ba? Huwag ka lang maging negative kasi kinukontra nun ng biyaya. Hindi ako negative na tao. Ang inaano ko lang dito, ito mismong gastos mo. Pwede naman sana yan kung isa lang binili mo. Naniniwala ka sa sinasabi nilang kapag binili mo lahat yan, seswertihin ka. Di ba swerte kapag isa lang? Ang sabi sa akin ito ba? Alam mo itong magnet sa ref. Bale, nag-a-attract daw ito ng swerte sa pagkain. Ganun. Hindi mawawala ng laman ng ref natin. Itong bracelet naman, protection naman to. Para
Alam mo yung lagi tayong healthy, ganun. Tapos ito namang ibang display para maka-attract ng swerte. Oh, ito sa pinto natin. Para papasok ang swerte. Oo, nauna na nga sinwerte yung mga pinagbilan mo eh. Laking kita nila dyan. Hindi ko na tatanungin kung magkano yan. Alam ko na kung anong halaga yung nawala sa atin. Babalik naman din yun. Sabi mo eh, wala naman na akong magagawa dahil nandyan naman na yan. Bahala ka na lang. Hindi, kasi ano to, di ba yung sa mga birthday natin, tugma talaga siya. Pati sa zodiac sign natin, naniniwala talaga ako kasi talagang ang galing. Alam niya rin yung mga hilig natin, ganun. Parang nasasabi niya nga rin kung ano yung mga paparating sa atin eh. Basta, ang galing. Hindi na lang siya kinibo ng kanyang asawa. Pinabayaan na lang siya sa kung anong gusto niyang gawin. May bago na naman nga siyang napanood at tungkol naman sa pag-aayos ng bahay nila. Kaya kahit nabiglaan, pinaayos niya ang kusina at sala nila. Nagpalagay siya ng kung ano-ano. Pinagtalunan na naman nila yon ng kanyang asawa, pero sa huli, wala pa rin namang nagawa si Bong. Hindi naman ganon si Judeline noon. Kailan lang siya nagpapaniwala sa mga nababasa, napapanood at sinasabi sa kanya ng mga kakilala niya. Isang araw, may dumating na naman na binili si Judeline. Oh, ano na naman yan? Bakit may rebulto ka na naman? Pampaswerte to. Hindi pa ba sapat yung binili mo nung nakaraan? Ilang pampaswerte ba kailangan mo? Napanood ko kasi to. Simula raw nung binili nila, sunod-sunod na raw yung dating ng pera sa kanila. Unang bili nila, may unexpected money raw talaga. Walang unexpected money. Lahat ng pera na dumarating sa atin, pinaghihirapan natin yun. Kung hindi, bigay ng mga anak natin dahil sa trabaho. Kung hindi naman, galing sa negosyo natin. Hindi pwede yung asa na lang ng asa sa mga pampaswerte. Hindi ka bumibili ng swerte. Baka yan pa maging dahilan para malasin ang buhay natin. Dami ko ring nabasa sa review nila na swerte nga talaga. Alam mo naman ako. Oo, alam ko naman ikaw. Utu-utu ka ng sobra. Naiinis naman ako. Para din naman sa ating ito, yung swerte ko naman, hindi naman sa pansarili ko lang. Para kapag sobrang swerte ko na magbabahagi naman ako sa ibang tao. Gusto ko rin namang makatulong sa kanila, Alam mo, hindi naman kita pinipigilan kung gusto mo maging swerte. Kung gusto mong bumili ng pampaswerte. Ang inaano ko sa'yo, hindi dapat lahat ng nakikita mo binibili mo. Ano ngayon kung swerte sa kanila? Hindi naman porket swerte sa kanila swerte na rin sa'yo, di ba? May mga bagay na para sa kanila na hindi para sa'yo. Katulad yung mga pinagbibili mo noong nakaraan. Ang mahal nun. Tapos napanood mo na hindi naman bagay sa zodiac sign mo. Anong ginawa mo? Tinapon mo? Tapos ngayon bumili ka na naman ng bago. Hindi lahat ng pampaswerte talagang swerte. May pampaswerte na inaayon sa'yo, sa buhay mo, sa kabuhayan mo, sa kung ano-ano pang zodiac na yan. Huwag ka magpapaniwala agad sa nakikita at nababasa mo lang. Nagsasayang ka lang talaga ng pera Hindi, iba na to talaga. Tingnan mo, ramdam ko talaga na magkakaroon na ako ng maraming pera. Yayaman na tayo. As in yung super yaman na tayo kasi sobrang swerte na natin. Ay, ayoko na lang makipagtalo sa'yo. Ikaw pa rin naman na mananalo, di ba? Ilang araw na ang lumipas, nagkandamalas-malas sila sa bahay. Hindi mawari kung alin ang dahilan sa mga pinagbibili ni Judeline. Umabot kasi sa punto na muntikan silang masunugan dahil may ginawa si Judeline. May pinalitan siya sa gasol nila na nakita at nabili niya lang din sa online. Iwas sunog nga raw yun, pero naging dahilan pa para masunog ang kusina nila. Mabuti na lang talaga at naagapan agad. Hindi lang yon, dahil nagkasakit din si Bong sa binili niyang panghalo sa niluluto nila araw-araw. Ay, ang sakit pa rin ng tiyan ko. Hanggang kailan ba ako ganito? May napanood ako, bale, ano raw yan? Maglalagay ng sibuyas sa tiyan.
Ano na naman yan? Tigilan mo na nga ako dyan. Kung hindi lang dahil doon sa binili mo, hindi ako magkakaganito eh. Muntikan pa ako malason at mamatay. Hindi naman kasi ganun yung napanood ko. Bali ano yun eh. Makakatulong dapat yun para bumilis ang metabolismo. Lalo na sa atin na ganito nagkakaedad na. Baka makatulong para mapabilis ang buhay. Na-ospital pa ako dahil doon. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka basta bibili, di ba? Hinahalo mo pa sa pagkain natin. Mamamatay talaga tayo niyan eh. Maganda yung review na nabasa ko. 12,000 nga yung bumili nun. Kita ko talaga. Aba, nagbasa naman ako. Asan? Patingin nga ako. Oo, ayan tingnan mo nga. Mga peke naman yan na tao eh. Di ba yan ang sinasabi ng anak natin? Huwag tayo basta maniniwala sa reviews. Kasi yung iba makikita naman na peke. Yung sila-sila lang ang bumibili para marami kunwari ang bumili. Tignan mo nga, post ba yan ng totoong tao? Mukhang robot eh. Tunay nakahanga-hanga. Napakaganda at tunay na nakapanggagamot ng sakit. Nagdadala ng tunay na ginhawa sa publikong bumibili ng kagamitan na ito. Hindi na kailangan ng iba. Tapat ito sa kalusugan. Oh, nakita mo na. Mukha silang robot. Hindi naman dapat ganyan. Hoy, malay ko ba? Hindi na ako bibili niyan. Doon na lang sa isa. Hindi. Wala ka nang bibilhin na kahit na ano. Tama na yan. Alisin mo na yung mga online shopping na yan. Hindi pa rin tumigil si Judeline. Kahit na pinag-aawayan nila yung mag-asawa, ayaw niya pa ring huminto. Dahil naniniwala naman siyang may magandang dulot yung mga nabibili niya. Hindi naman daw yun irerekomenda ng mga taong napapanood niya kung hindi maganda. Isang araw, biglang may nagpadala ng mensahe sa kanya. Uy, ayos to. Nanalo raw ako ng relo galing sa Japan. Magkano to? Nasa 30,000 pesos ang presyo. Wow, ang galing naman. Pero magbabayad daw muna ako para sa shipping fee. Magkano lang ba to? Nasa 390 lang pala ang shipping fee nun mula sa Japan. Sige. Gusto ko to. Nagpadala siya ng pera para makuha ang libre niyang relo. Sobrang saya niya pang ikinuwento yon sa kanyang asawa. Bakit ka naman mananalo ng relo? Saan ka ba sumali? Wala naman ako sinalihan. Wala kang sinalihan pero nanalo ka? Kalukuhan na naman. Baka kasi yun. Doon sa mga pag-like ko ba sa mga post. Totoo kasi yung ganun. Patingin nga ako. Nakita mo na. Wala siyang friends tapos kagagawa lang nung Facebook niya. Magkasing edad lang naman tayo eh. Bakit parang mas alam ko pa? Yung turo ng mga anak natin, hindi mo naman kasi iniintindi. Alam mo naman na mas alam nila yung mga ganyan eh. Sana kasi pinakita mo muna sa mga bata. Nanalo na nga ako, hindi ka pa masaya sa akin. Magkanong halaga ng relo na yun Nasa 30K yun Galing pa yun ng Japan. Ibig sabihin lang nun tunay, branded, original. Tapos nagbigay ka ng 390. Ayun na nga, na-scam ka na. Ganyan yung nangyari nung nakaraan, di ba? Bumili ka ng mystery box ba yun? Tapos wala ka naman natanggap. Pero nagbayad ka ng 1K. Hayaan mo na yun. Tapos na yun. Iba naman to ngayon Naku, tigilan mo ko. Kaya ang dali mo mas kami. Ang bilis mong maniwala sa kanila. Kung hindi ka nga naman talaga uto-uto, no? Ilang buwan na ang lumipas, walang natatanggap na relo si Judeline. Nag-chat siya sa nagsabing nanalo siya at sinabi sa kanya na nasa bodega pa. Kung gusto niya raw na madaliin ang pagpapadala sa kanya ng relo, magbayad daw ulit siya ng 500. Ibabalik na lang daw yon sa oras na dumating sa kanya ang relo. Ni hindi man lang siya nagdalawang isip. Nagbigay siya ng pera pero wala siyang natanggap. Hanggang sa nawala na lang ang may-ari ng account. Anong petsa na? Saan ba manggagaling yung relo mo? Sa Mars? Hayaan mo na kasi yun. Di ba? Naniwala ka na sa akin ngayon na scam ka talaga. Ang kulit mo rin kasi. Tigilan mo na yan, ha?
Huwag ka nang magpapaniwala sa kung kani-kanino. Baka ano lang yun, nasira o kaya kinuha ng mga rider. May mga magnanakaw kasi na rider alam mo ba? O may nabasa nga ako, bumili siyang cellphone, tapos pinalitan daw nung rider ng tissue, aba. Nandamay na naman kayo na ibang tao. Mga kapwa mo inututo eh. Wala talagang darating sa'yo. Paano? Scammer yun. Bukas pala, may pupuntahan kami ni Maring Miriam. Oh, saan na naman kayo pupunta? Meron daw yung parang sa negosyo na seminar. Sana naman yan. Ano negosyo yan? Baka katulad yan ng binili mong sabon last year ha? Yung nagbigay ka ng 14K tapos binigyan ka lang ng ilang piraso ng sabon. Tapos ang pangako sa inyo after 2 months magkakaroon kayo ng sports car. Hindi, iba na to. Kasi talaga may item na ibibigay sa amin. Hindi kami basta hihingian ng pera dito. Kumbaga, mababa lang muna tapos mga sample products. Baka maglabas ka na naman dyan ng malaking pera ha? Tigilan mo na yan. Kinabukasan, umalis nga si Judeline kasama ang kanyang kumare. Karamihan sa mga nagpunta ay mga babae na may edad na. Kung susumahin ay mga ina na nais umahon sa buhay at magkaroon ng pagkakakitaan. Maayos ang naging simula. Walang hinihingi na kahit na magkano sa kanila. At ang sabi, magbibigay lang muna ng ibebenta nila. Kapag nakitaan nilang maganda yon, saka sila magbabayad at saka sila bibili para sa susunod nilang ibebenta. Lahat ba rito mga nanay? Mga lola? Mga babaeng gustong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nila? Siyempre, lahat tayo gusto yan. Lalo na kapag nanay ka. Sino ba namang ayaw papasukin sa magandang paaralan ng mga anak nila, di ba? Ang ibigay ang mga gusto nila. Ako, ito totoong kwento ng buhay ko to ha. Kahit na magpunta kayo sa amin, alam nila yan. Lumaki akong mahirap talaga. Kada birthday, Pasko, New Year o anumang handaan, wala talaga. Minsan pa, pandesal at pansit kanto ng handa namin. Tapos sinabi ko sa sarili ko, hindi pwede na hanggang dito lang kami. Hindi pwedeng ito lang ang buhay namin. Kaya nagsumikap ako. Lahat ginawa ko. Halos 4 hours lang ako natutulog sa isang araw para magsumikap. Ang daming trabaho, kung ano-ano. Tapos inimbitahan ako ni Sir Jake para sumama sa orientation. Katulad nyo rin ako. Sa totoo lang, natakot ako. Alam nyo naman, lagana pa mga scammer, di ba? Ang dami niyan, hihingan ka lang ng pera. Red flag agad kapag ganon. Dapat ipakita muna yung items. Ganon ang ginagawa namin. Kita nyo, may hawak na kayong ibebenta nyong mga pabango. Pero nanghingi ba kami ng pera? Hindi, di ba? Kasi kung magiging successful yan, ibig sabihin nun, kaya nyong maging mayaman. Kaya nyo ring makapag-travel abroad. Kami, nito lang. Sa Japan kami nag-Christmas ng family ko. Akalain mo yun? Yung mga batang walang handa ng Pasko, nasa ibang bansa na nagpapasko. Kaya malaking tulong talaga tong negosyo na alok ni Sir Jake. Naeengganyo si Judeline sa mga sinasabi sa kanila ni Sheila. Ilang araw lang ang lumipas, naibenta niya ang 3 pabango na bigay sa kanya. Dahil doon, sumali na siya para makakuha ng ibebenta pa. Ay, hello, Mami. Ay, wow, ang ganda mo naman, Mami. Naibenta mo po ba mga pabango? Oo, kaya nga gusto ko sanang mag-sign ng membership. Alin po ang gusto nyo? Yung tag 15K po ba o yung dito sa may 50K all-in na? Alin bang mas maganda? Ay dito na sa 50K. Kasi ito, meron ka na rito mga voucher na makukuha mo monthly. Tapos mas maraming items. Tapos pwede ka pa manalo ng trip to Hong Kong. Weekly kasi meron tayo ritong yung raffle para sa mga active members. Last month ako yung nanalo, kaya nag-Hong Kong kami ng mother ko. Ang laki masyado ha? Baka magalit na ang asawa ko sa akin. Bakit naman magagalit? Investment to, Mami. Alam mo naman ng mga lalaki, hindi naniniwala na kaya nating mga babae na mas yumaman pa, di ba? Kung ayaw mo ng biglaan, pwede namang 25K muna ngayon. Tapos next month yung 25K pa ulit. Kaso dito,
Hindi ka na makakasama muna sa raffle pa Hong Kong Ay, sayang naman yun ano. Sayang talaga Isipin mo yun, 1 week na kayo sa Hong Kong, sagot lahat. May pocket money pa kayo. Tapos magiging legit distributor pa kayo rito sa lugar nyo. Kayo lang mismo ang magbebenta tapos sa inyo na mapupunta yung mga reseller. Tutulungan din namin kayo sa online marketing. Sobrang daming perks kapag ito na yung kinuha nyo. Magpapaapekto ba kayo sa sasabihin ng asawa nyo? Kayo bilang ina at lola din po siguro, no? Gusto nyong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya nyo. Kung ngayon nyo sisimulan, magkakaroon ng generational wealth ang mga apo nyo. Panalo na yun, kasi malaki ang magiging pasalamat nila sa'yo. Kung hindi ngayon, nako, baka hindi na sa susunod. Tama ka nga, no? Gusto ko kasi, paglaki ng mga apo ko, meron silang mamanahin mula sa amin. Ay, sakto pala yan. Ito na ang gawin nyo. Kapag lumaki pa ang business ni Sir Jake, baka hindi na kayo makakuha ng ganito kamura. Maganda naman yan, no? Makakabenta naman siguro ako tapos makakabawi naman ako ng naging puhunan ko. Opo naman. Sa panahon ngayon ng mga tao hilig ang pabango, di ba? Mga kabataan naghahanap niyan palagi. Hindi ka mauubusan ng buyers. Talagang kikita yan ng doble. 1 linggo pa lang bawi mo na agad tong pampa-membership nyo. O sige, kung ifo-full nyo ngayon, 2 set ibibigay ko sa'yo. Pero huwag ka maingay sa iba ha. Sa'yo ko lang talaga to ibibigay kasi ang gaan ng energy mo Deserve mo talaga maging mayaman. Saka ako kasi, sa totoo lang, nakakabasa ako ng aura ng isang tao. Hoy, totoo ba yan? Oo, ramdam na ramdam ko talaga na yayaman ka. Mabuti ka rin kasing tao sa totoo lang, kaya yung mga ganyang energy ang pinagpapala. Alam ko magiging successful ka. Sa totoo nga, meron din ako ibibigay na offer sa'yo Bali ito ha, kung gusto mo lang naman. 2 kasi itong offer namin. Meron kami para dito sa mga items, meron din kami online. Pwede naman 2 pero ikaw po, ano ba muna gusto mo? Pwede ba yan 2? Ay, teka, yung sa online kaya muna. Para kapag nasigurado ko na tapos naipakita ko sa asawa ko, magpaparegister na ako rito sa 50K. Naka-joint account kasi kami. Hindi ko yun basta makukuhanan ng malaking halaga hanggat hindi niya alam. Yung sa online ba, paano ba yun? May ID po ba kayong dala dyan? Mag-register ka na kasi. Oo, meron naman ako rito. Voter's ID, pwede na to. Pwede na po yan. Familiar po ba kayo sa Forex? Yung mga node transaction, ganun? Hindi. Ngayon ko lang yan narinig. Bali ano po ito? Investment. Ay, ayan ba yung naririnig ko na parang Bitcoin ba yun? Scam daw yan, sabi nila. Naku, hindi yan totoo. Ilang taon na ang Bitcoin, Mami. Pero hindi Bitcoin yun. Gagamitin lang natin yun pang convert ng pera. Kumbaga, bibili ka lang ng virtual currency. Yun kasi ang gagamitin nyo. Pero dito, kapag nag-register ka ngayon, magkakaroon ka ng free na 100 pesos. Yun ang gagamitin natin para maging 200 pesos. Tapos, pwede nyo na agad yun ma-withdraw. Then, kapag node transaction pa ulit, sasabihan kita tapos sendan kita ng free 100 pesos pa. Para yun ang gagamitin natin mag-trade. Tapos, dodoble kita mo dun. Pero kayo, kung gusto nyo magdagdag pa, pwede naman. Kikita yung pera mo doon ng 20% to 50%. Depende sa ite-trade mo. Saka depende sa ganda ng data. Ay, nalilito ako. Basta instant money. Kung may 100 ka kapag mataas ang data, magiging 200 yan. Paano kung mas malaki pa, di ba? Talaga ba? Oh, ang ganda niya na. Ay, try ko nga rin. Paano ba yan? Sige, halika. Mag-register ka rito. Tapos download ka ng bibilan mo ng crypto. Ayan, dyan. Register ka muna dyan. May isisend ako sa yung link. May Telegram app ka ba? Gawa ka na rin. Doon ako magsisend sa'yo ng link saka a-update kita kung may node transaction na tayo. Para alam mo kung kailan at anong oras ang trading. Nadala ng mga salita si Judeline. Sinabi rin sa kanya ni Sheila na wag na lang muna niyang sasabihin sa kanyang asawa ang plano niyang yun. Baka raw kasi kontrahin lang siya ay malasin pa.
Hindi rin naman daw dapat agad pinapaalam sa iba ang mga hakbang na ginagawa nila. Nagsimula lang sa 100, 200 hanggang sa umabot na ng 1,000. Noong may 5,000 ng kinita si Judeline, sinubukan niya yung kunin. Nakuha niya naman lahat, kaya tuwang-tuwa siya. Ilang araw pa, nakipagkita ulit siya kay Sheila. Nakakatuwa naman yung sinabi mo sa akin na yun. Akalain mo yun, yung 500 ko naging 5K. Ay grabe, hindi ako makapaniwala na totoo pala yun. Kaya naman pala ang daming taong nawuwili sa ganun ano? Sabi ko sa'yo ayaw mo pa kasing maniwala sa akin nung una. Eto pa, next week may mas malaking trading. Kaso ewan ko sa'yo kung bet mo ba. Kasi bibihira lang tong ganito. Kasi last na may ganito kalaking node transaction, siguro mga 10 years ago. Oh, paano naman yun? Magkano ba? Mga 500 ulit? Pwede na? Ay, hindi ka makakasali nun. 80% pa naman ang balik nun sa capital mo. Kaso malaki kasi ang kailangan na pera Limited lang din yun. Kung hindi ka makakapaglagay sa account mo, malamang yan hindi ka makakasali. Next 10 years ka na lang ulit niyan. Ang tagal naman nun. Ilang taon na ako nun na. Oh, kaya ngayon mo na lang gawin. Okay lang yan, makakahabol ka pa naman. Bigyan kitang slot. Magkano naman kaya kailangan sa ganun? Mga nasa 150K. Oh, ang laki naman nun. Malaki naman ang balik sa'yo nun. Isipin mo na lang, tingin mo ba yung 150K mo kapag nagnegosyo ka ngayon mabilis yun para magiging 270K? Sa loob lang ng 5 minutes. Oh? Ganun kalaki? Ibig sabihin nun, magiging 270K yung pera ko after ng trading. Oo naman. Tapos same day nun ipapaikot natin siya ng trading 5 minutes ulit. So yung kinita mo na 270K, may 80% profit ulit yun. Imagine, sa loob lang ng 10 minutes, magkakaroon ka ng 486,000 pesos. Sige nga, ikaw, sa tingin mo kaya mo yung kitain agad? Hindi naman 'di ba? Pagkatapos nun, saka mo i-withdraw. Same lang nung ginawa mo dyan sa 5K na kakukuha mo lang. Partida 500 pesos lang ang puhunan mo nung bumili ka ng digital currency. Tapos 2 weeks lang, naging 5K yung 500 mo. Huwag mo na sayangin yan. International tong trading na magaganap. Sasabay tayo sa UK time para sa trading natin na to. Tingnan mo account ko, ready na. Kita mo, 500K ang ite-trade ko? Kasi isusugal ko na talaga lahat para dito. Kapag may ganitong opportunity, hindi na to dapat pinapalampas. Yung iba nga milyon ang tinetrade Ganyan talaga. May risk lahat pero kung susunod ka naman sa time at susundin mo yung tinuturo ko sa'yo, aba, papaldo ka talaga niyan. Patunayan mo ngayon sa asawa mo na mali siya sa mga sinasabi niya tungkol sa'yo. Ipakita mo yung makukuha mo rito sa trading na to. Aba, sa almost 500K, marami ka na dong mabibili, no? Paano naman ako bibili nun? Papayag ba yung bangko na maglabas ako ng ganung kalaki? Pwede yan. Tatawag sa'yo ang bank niyan kapag bibili ka. Kaya nga ngayon na para makasabay ka sa pagtitrade. Di ba may joint account kayo ng asawa mo? Gawan mo na lang ng paraan yun. Siguro naman may paraan yun para makakuha ka ng pera na hindi na kailangan ng pirma niya, di ba? Ganito pala. Kapag bumili ka tapos tinawagan ka ng bank kung saan mo gagamitin, huwag mong sasabihin na para sa trading ha. Oy, bakit hindi naman pwede? Kasi yung mga bangko na yan, galit yan sa mga crypto. Kasi kapag sa crypto, walang tax, tapos wala silang makukuha. Madalas kasi buo nakukuha ng mga tao. Unlike kapag nasa bank ang pera nila, sa mga bangko lang iikot. Sila lang makikinabang. Kalabang kasi ng bangko ang crypto Parang ayaw nilang yumaman yung mga tao. Oh, ano namang sasabihin ko kapag tumawag sa akin? Ang sabihin mo, bibili ka lang kamo ng cryptocurrency kasi magpapadala ka ng pera sa pamangkin mo. Wala kamong ibang bangko sa ibang bansa kaya idadaan nyo na lang sa digital currency. Wag na wag mong babanggitin yung kahit na anong ginagawa natin ha. Gawan mo na lang ng paraan yung mga palusot mo. Hayaan mo, darating din naman ang swerte sa'yo. Ramdam ko. Alam ko na ito na yung pagyaman na hinihintay mo. Naniwala naman si Judeline sa sinabi sa kanya ni Sheila. Hindi pa nga niya alam kung anong gagawin niya.
kung paano niya malulusutan na hindi nalalaman ng kanyang asawa ang ginagawa niya. Nakabili siya ng kailangan niyang halaga at noong araw na ng trading, saka nalaman ng asawa niya ang ginawa niya. Bakit ang laki ng kinuha mo sa bank account natin? Anong ginawa mo? Basta, may ginagawa ako. Malalaman mo rin to. Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin? Saan mo na naman dadalhin yung pera? Ano na naman yung pinaggagawa mo? Basta nga, maniwala ka na lang nga sa akin dyan. Malalaman mo rin yun kapag tapos ko nang gawin. Tsaka, 150k lang naman ang kinuha ko. Pinablock ko na lahat ng transaction online, kaya hindi ka na makakakonek sa account natin na yun. Ano ba naman yan? Bakit naman? Pero naman nating dalawa yun, hindi ba? Bakit parang gusto mong saluhin lang? Pera nating dalawa? Hindi ko nga alam kung anong ginagawa mo sa pera nating dalawa eh. Hindi ba pwedeng magtiwala ka naman sa akin? Para sa pamilya natin tong ginagawa ko Paano ko magtitiwala sa'yo kung lahat ng desisyon na ginagawa mo puro mali? Dahil yung desisyon mo nang gagaling sa ibang tao. Kung ano yung sinasabi nila, yun ang pinaniniwalaan mo. Ano, may sinalihan ka na naman at kailangan mo maglabas ng pera? Kaya yun ang ginawa mo at hindi na ako sinabihan? Papatunayan ko sa'yo na hindi mali ang ginagawa ko. Hindi ako uto-uto. O sige ha, kapag ito nagawa mo ngayon, papayagan na kitang gawin kahit na anong gusto mo. Pero oras na malaman kung may mali ka na namang nagawa, sinasabi ko sa'yo, kahit na kailan hindi na kita bibigyan ng pera. O sige, kapag ako nanalo, sisiguraduhin ko sa'yong magsisisi ka talaga ng malala. Isinusumpa ko talaga na kapag mali itong desisyon ko, kahit na mabingi na ako para wala na akong marinig mula sa ibang tao. Hindi ako ang nanumpa niyan, ha? Ikaw ang nanumpa niyan sa sarili mo. Oo, dahil ganun ako nagtitiwala sa sarili kong desisyon. Lumipas ang ilan pang mga araw, umabot na sa punto na tumaas na ang pera ni Judeline. Naroong nagpakita sa kanya ang 400,000 piso na inaasahan niya. Sa sobrang tuwa niya noon ay napasigaw siya. Nasa sala ang asawa niya kaya nataranta itong napapunta sa kwarto. Oh, ano nangyayari? Ay, tignan mo. O, di ba? Sabi ko naman sa'yo, totoo itong ginagawa ko. Nakita mo na. O, talo ka. Nakakagulat ka naman. Akala ko kung ano naman nangyari sa'yo. Ano ba kasi yan? Dito ko dinala yung 150k. Hindi ko siya pinunta lang sa kung saan. O, kumita tayo. 400k plus na itong pera natin, Walang easy money. Ano ba yan? Sa investment nga ito. Natutuwa ako dahil may nakilala akong tao na magpapayaman na sa atin. Aba, hoy, hindi biro to ha. Sa susunod nga, kapag may transaction ulit, try ko na yung buong ipon natin ha. Isasagad ko na, pati yung iniipon natin para sa mga apo natin. Lahat-lahat na. Ako pinaglololoko mo na naman ako sa mga ganyan mo eh. Buti na lang 140k lang ang nakuha mo. Huwag mo naman napakialaman pati yung sa mga bata. Maawa ka naman. Oh, hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Ito na Ayan na yung pera mismo. Iwi-withdraw ko na nga yan bukas. Ay, natutuwa talaga ako ng sobra-sobra. Ganito na lang. Kapag nakuha ko ito, ilalabas ko yung 50k tapos mag-celebrate tayo. Sabihan mo yung mga anak natin na magpupunta tayo ng dagat. Lalabas tayo. Mamamasyal tayo. Bibilhan ko ng mga bagong damit ang mga apo ko talaga. Ay, naku naman, salamat talaga. Sobrang swerte ko nakakilala akong tao na tutulong sa akin sa pagyaman ko. Scam yan. Ganyan yung napapanood ko. Yung Pogo ba yun? Hindi ito scam. Ito na nga Nakita mo na nga, hindi ba? Ito na mismo yun. Ay bakit ba hindi ka pa rin naniniwala sa akin? May napanood ako niyan sa balita. Yung Pogo sa Las Piñas yata yun. Teka, napanood ko yung kanina lang eh. Yung na-raid nila ng mga scam-scam. Ito yun Tignan mo, sa Las Piñas, Hongtay. Scam hub yan. Naku, baka dyan ka nakasali niyan.
Sayang ang 150K. Ano ba yan? Ngayon lang talaga mismo tong balita na to. Oh. Kinabahan na si Judeline pero ayaw niyang magkaroon ng negatibong pag-iisip. Hanggang sa tinawagan niya si Sheila para mapanatag siya. Sumagot naman ito sa kanya. Ipinaliwanag na bukas daw ay pwede na niyang makuha ang pera niya. Kaya sinabi niya sa asawa niyang totoo si Sheila at yung pera nila. Maaga pa ngang nagising si Judeline kinabukasan dahil atat na siyang makuha ang pera. Pero nung ilalabas na niya sa account niya, sinabi na nakablock siya. Kaya tinawagan niya agad si Sheila. Hindi ko alam. Sinunod ko lang naman yung sinabi mo sa akin. Wala na yung pera dito, oh. Pero nakalagay siya sa frozen. Sure ka ba dyan na wala kang ibang pinindot? Tama naman yung address na ginawa mong pang-withdraw. Oo, tama naman to. Ano kasi to yung doon ko kinuha sa isang app. Ganun sa turo mo sa akin. O sige, ganito. Pumunta ka sa customer service. Diyan lang yun sa gilid. Basahin mo, customer service. Chat mo sila. Tanong mo bakit hindi mo mailabas yung pera mo. Tapos tawagan mo ako kung anong sasabihin nila sa'yo, ha? O wait lang ha, may aasikasuhin lang ako. Kasi ako nakapaglabas na ako ngayon lang mismo eh. Ayan o, ang bilis ng transaction. Sinubukan ni Judeline ang sinabi ni Sheila. Nakausap naman niya ang customer service at sinabi sa kanya na kailangan muna niyang patunayan na siya ang may-ari ng account. Nagpadala siya ng kanyang ID at iba pang hinihingi. Sumunod naman nun ay ang pera na kailangan niyang ipasok bilang tanda na siya nga ang may-ari ng account. Tinawagan niya agad si Sheila. Oh, ganito ba talaga to? Bakit nung una ko namang kuha wala namang ganito? Kailangan ko rin magbigay ng 50K muna. Parang deposit para hindi na ma-frozen yung account ko tapos makukuha ko yung 50K kasama ng pera ko. Ah, teka, tama ba to? Ganun ba proseso nun talaga? Ay, nalilito kasi ako eh. Hindi ko masyadong maintindihan sinasabi sa akin sa customer service. Oo, tama yan. Ganyan pala nangyari sa'yo. Ganyan din pala sa akin noon nung lumagpas ako ng 100K. Pero isang beses lang naman nilang hihingin niyang ganyan. Nagbigay ka ba ng ID mo? Kailangan mo rin yun. 2 valid ID madalas hinihingi sa ganyan eh. Kasi sa akin noon 2 rin. Oo, pero kasi kailangan pa rin ng pera. Wala naman akong pera eh. Wala naman akong sariling pera na ganun kalaki. Hawak ko rito yung sakto lang. Kapag malalakihang pera na, kailangan alam ng asawa ko kaso malala yun magtanong. Daig pang polis. Ala, paano yan? Sayang naman yan kung sakali. May expiration pa naman yan. Kunwari di mo talaga inasikaso ng 1 week, idodonate na lang nila yung pera mo. Tapos ang masaklap niyan, baka mablock ka pa sa kahit anong trading platform. Hindi ka na makakaulit. Hindi naman ako makakapaglagay kasi nga, nakalock yung sa account namin ng asawa ko. Ilang beses ko na siyang kinulit, ayaw niya talaga. Saka magagalit na talaga yun sa akin kapag pinilit ko pa eh. Mangutang ka kaya? Siguro naman marami kang kakilala. Wala akong mauutangan talaga. Hindi naman papayag yung mga anak ko. Ewan ko sa mga kumare ko pero hindi ko kasi ugaling mangutang talaga eh. Try mo kaya sa mga anak mo. Mababayaran mo naman yan kapag nakuha mo na yung pera mo eh. Isipin mo yun, ano ba naman ang 50K para sa 400K plus, di ba? Kahit natubuan mo pa yun ng 20K, okay lang eh. Hindi ka nalugi nun. Kasi makukuha mo naman din yun kasama na niyang pera mo. O kaya, pwede ka magsanla. Ano bang meron kayo dyan? Marami akong alahas dito. Meron din titulo ng lupa doon sa binili namin para gagawin sanang farm. Meron din tong bahay namin. Tapos, ibang gamit namin. Nag-loan ka na ba sa bank? Hindi pa. Tsaka kailangan pa rin kasi nun yung asawa ko. Alam mo naman na kinukwento ko sa'yo na kontrabida sa akin ng asawa ko, di ba? Kung anong gusto ko, yun ang ayaw niya. Lahat na lang. Ang hirap kasi ng ganyan, sa totoo lang. Pero kung makakakuha ka sana ng credit card tapos hindi niya alam, pwede yun. Kaso baka matagalan pa yun, no? Pwede sana yun doon sa bank kung saan kayo naghihipong mag-asawa. Yun, mas madali yun kung ganun. Pero pwede namang magsanla ka na lang ng mga alahas mo. Matutubos mo naman din agad yun eh.
Gawan mo ng paraan. Kasi alam ko naman na maparaan ka. Kahit isang lamo, ano man sa gamit nyo, kaya mo pang bumili nun kahit dalawa basta makuha mo lang yung pera mo. Ganito rin ba yung iyo? Kasi baka sa akin lang o kaya nagkaroon talaga ng problema na kakaiba. Pero sure ka naman dito, di ba? Yung asawa ko kasi kontra ng kontra sa akin. Pati na rin yung anak ko. Oo, pero isang beses lang yan. Nakuha ko rin naman yung akin noon eh. Kaya ngayon, ayan oh, nakakuha na ako ng kalahating milyon na. Try mo lang manghingi sa anak mo. Kasi talagang sayang yan. Kaya mo bang mawala sa'yo yung 400k na yan? Tapos, paano pa yung mga susunod na trading natin? O yun, papaldo ka na doon hanggang milyon. Makakahawa ka na ng milyon-milyon na pera. Sige, gawan ko na lang ito ng paraan. Oo, gawan mo na lang ng paraan talaga. Kasi kung ako lang talaga ang tatanungin mo, naku manghihinayang ako no. Hindi lang sa pera na yan, kundi sa mga susunod pang pera na makukuha ko. Kasi kung ako huminto noon, baka hindi ako ganito ngayon. May patunay naman ako eh. Nakita mo naman dahil sabay tayo, di ba? Nagsisend ako ng screenshot sa'yo. Tatagal ba ako ng 3 years sa trading na to kung hindi totoo? Alam mo, nasa paniniwala mo lang talaga yan. Isipin mo lagi ang motibasyon mo. Para kanino mo ba to ginagawa? Para nga sa mga apo ko, hindi ba? Tsaka kapag nakuha ko kasi to, bala ko sana na mag-open ng account para sa kanila. Kukuha ako nung paglalagyan ko ng pera para kapag laki nila, hindi na sila mahihirapan. Pwede na nilang bilhin kung ano yung gusto nila. Tapos, kapag tumagal pa ako rito, tapos maganda ang kita ko, magpapatayo ko ng bagong paupahan. O tapos pati mga anak ko hihikayatin ko rito. Kasi maganda naman talaga. Oh, yun naman pala eh. Ibig sabihin, may apoy talaga sa puso mo. Ibig sabihin yan, para sa'yo to. Kasi ang taong sumusuko agad, siya yung totoong talunan. Kaya huwag kang matakot. Subukan mo lang ulit, ha? Basta kung sakali man na may problema pa ulit, tawagan mo lang ako. Hihingi tayo ng tulong sa mentor ko. Nasa ibang bansa yun eh, pero handa yun magbigay ng advice sa atin. Makikita din natin siya soon. Basta gawan mo ng paraan. Naniniwala ako sa'yo, kaya dapat maniwala ka rin sa sarili mo. Desidido talaga si Judilyn na makuha ang pera niya dahil naniniwala siya kay Sheila. Pero nasabihan na pala ng asawa niya ang mga anak nila. Kaya nung nanghihiram siya ng pera dito, pinaalala sa kanya na na-scam na siya. Huwag na lang niyang ulitin pa. Kahit na magbigay siya ng pera, hindi na niya mababawi pa kung ano yung nawala sa kanya. Uulitin na naman niyang magpauto. Pero ayaw pa ring paniwalaan ni Judilyn ang sinasabi sa kanya ng pamilya niya. Nagawan niya ng paraan. Nakautang siya sa kaibigan niya. Noong nagpasok siya ng pera, nagkaroon ulit ng panibagong problema. Mas malaking pera na ang kailangan niyang ipasok para makuha ang lahat ng pera niya. Sinubukan niyang tawagan si Sheila pero hindi na niya ito makausap pa. Burado na rin ang usapan nila sa Telegram. Hindi niya rin naman alam kung saan ba ito nakatira, kung saan niya makikita o mahahagilap. Hindi niya rin alam kung paano niya isusumbong sa pulis dahil kahit na pangalan o mukha ni Sheila, hindi niya nakuha. Sobrang problemado siya, kaya hindi na siya masyadong naglalabas ng bahay. Ano? Di ba sinabi ko naman sa'yo na scam yon? Ano ka ngayon? Nagkaroon ka pa ng utang. Binayaran ko na yon. Ay, hindi ka kasi nakinig sa amin ng mga anak mo. Pinaliwanag na pala sa'yo yung mangyayari, mas pinaniwalaan mo pa rin yung ibang tao. 200k yung na-scam sa'yo. Ang laking halaga nun. Hindi yun biro. Saan mo ngayon yun babawiin? Kailangan pang iparenovate yung paupahan. Sayang naman yung 500k ko dun. Kunin pa rin natin. Try lang natin. Sige na, last na talaga to. Kailangan natin yun eh. Malaking pera din yun ah. Malaking maitutulong nun sa atin. Anong try natin? Hindi na. Tama na to. Wala na tayong pagkukunan ng pera. Ano? Gusto mo pa rin isugal yung 100k natin para dyan sa kalukuhan mong yan? Tapos hihingi na naman ng pera sa'yo? Tapos anong gagawin mo? Magbibigay ka na naman? Tama na. Walang easy money.
Huwag ka kasing nagpapauto sa mga naririnig at nababasa mo. Matuto ka naman mag-analisa ng mga bagay-bagay. Maging wais ka naman tulad noon. Hindi ka naman ganyan dati ah. Ewan ko kailan nagsimula na maging malalayang pagiging utu-utu mo. Hindi na lang kumibo si Judeline. Sa mga sumunod na araw, ang dami na niyang iniisip. Gusto niyang mabawi ang pera niya, pero paano naman niya yun gagawin? Wala na rin siyang makausap na kahit na sinong may kaugnayan kay Sheila. Maging yung buong grupo nila ay nawala na. Nabalitaan niyang hindi lang siya ang naloko ni Sheila. May isa pa na libo rin ang nawala, pero hindi katulad niyang umabot ng daan-daang libo. Minsan pa, habang mag-isa siya sa bahay. Bakit parang lahat naman sila tingin sa akin tanga? Hindi naman ako utu-utu ano. Gusto ko lang naman makatulong sa pamilya namin para na rin sa mga apo ko. Gusto ko lang naman maniwala doon sa mga nakikita ko Dahil bakit ba ang daming tao naman na nagpapatotoo nun? Ano? Ganun na lang ba lahat ng tao ngayon? Wala nang totoo? Hindi na ako pwedeng maniwala. Bakit kasi may mga manloloko? Paano naman yung mga taong totoong sinasabi pero hindi na pinaniniwalaan dahil nga sa daming manloloko? Habang kausap ni Judeline ang sarili, nakatanggap siya ng mensahe sa Telegram. Noong una ay ayaw niya pang buksan dahil hindi naman niya kilala at ginamit niya lang naman yun noong kausap niya si Sheila. Pero hindi siya mapakali kaya binasa niya rin. Nagbabaka sakali siya na magandang balita yun. Ano na naman to? Tungkol sa work? Online work naman? Bale, mag-like lang ako ng mga movies? I-rate ko lang ng 5 star. Uy, okay to May commission ako kada like. Sige. Ito nga raw ang subukan ko. Ang laki ng kikitain ko kada araw basta masipag lang ako Tapos ang mangyayari nito, sa sahod ako pwedeng arawan. Sinubukan na naman ni Judeline ang nakita niya. Hindi naman siya pinaglabas ng pera noong una. Nakakasahod naman siya. Hanggang sa ikatlong sahod na niya, doon na naglagay na kailangan niya ulit maglagay ng 500 piso para may pondo siya sa mga susunod niyang gagawin. Kapag nakapagpondo na siya, doon na ulit siya kikita ng 1,000. May natitira pa siyang pera kaya sinubukan niya. Noong nakuha na niya ang komisyon, hindi na naman niya mailabas ang pera dahil hinihingian na naman siya ng perang ipapasok ulit. Katulad lang sa nauna niyang problema kay Sheila. Pero wala siyang kadala-dala hanggang sa nagpasok na naman siya ng pera at umaasa na makukuha ang komisyon niya. Pero wala pa rin. 300 lang ang una niyang nasahod pero 1,000 na ang nawala sa kanya kakahabol ng komisyon niya. Hindi niya yon sinabi sa asawa pero nakita pa rin noong hinawakan ang kanyang cellphone. Hindi ka talaga nadala? Parehas lang yung ginawa nung sa investment dyan sa work na yan. Hindi mo man lang iniisip kung totoo ba o hindi. Mano sana na nagtanong ka man lang sa amin o kaya sa mga anak mo na mas maalam sa mga ganyang bagay. Araw-araw na nga tayong pinagsasabihan dahil iba na raw yung kilos ng mga scammer ngayon. Hindi mo na sila madaling mahahalata. Mukha naman kasing kakaiba yan dahil trabahong alok sa akin. Wala namang iba, hindi ba? Tingnan mo naman kasing mabuti. Pinakialaman mo na nga cellphone ko, hindi mo pa binasa at inintindi. Random na tao magme-message sa'yo ng trabaho? Kikita ka sa pagbibigay lang ng rate? Halata naman na scam yan May mga nababasa nga ako, di ba pinapasa ko sa'yo? Hindi mo tinitignan. Bakit yung ganun hindi mo paniwalaan? Total utu-utu ka naman at mabilis maniwala. Sana doon naman na sa tama. Kapag tama at totoo, yun naman ang iniiwasan mo. Hindi pa yan ang klase ng scam nila. Meron pa yan, trabaho din ng alok. Magre-rate o order ka sa TikTok o Shopee, Temu o anumang tindahan online. Tapos noon kada order mo, bibigyan ka raw ng komisyon. Palaki ng palaki. Sasahod ka naman nung una pero sa susunod, hihingan ka na ng pera.
Yung 500 muna ipapasok mo, tapos lalaki na yon, dagdag komisyon mo. Ang ending, na-scam ka na. Laganap nga yan ngayon eh. Naglipa na ang mga scammer. Ganyan nangyari dun sa katrabaho ko na naghahanap ng part-time job eh. Ang nangyari sa kanya, na-scam lang din. Kung ano-anong offer nila online. Minsan pa nga meron niyang mga work from home job, tapos scam lang pala. Sa trabaho na papasukin mo, part-time man yan o online, kapag hiningaan ka ng pera para makasahod, scam yan. Kaya ka nga naghahanap ng trabaho para ikaw ang bigyan ng pera. Hindi sila ang bibigyan mo. Iba-iba na ang gawain ng mga scammer ngayon. Kaya sabi ko mag-ingat ka eh. Ang tigas ng ulo mo. Gusto ko lang naman sana magkaroon ng trabaho para naman makatulong ako sa inyo. Alam niyo naman na lahat ng ginagawa ko eh. Gusto ko yung malaki ang may tutulong sa pamilya natin. Hindi ba? Kayo lang naman ang iniisip ko eh. Tapos gusto ko ring patunayan na lahat naman ng pinaniniwalaan at ginagawa ko totoo. Gusto mo makatulong? Dagdag pa nga yan sa problema eh. Kita mo ngayon, imbis na may pambili tayo ng grocery, hindi na naman tayo nakabili. Ang hirap pa nito, paano kung hindi ko pa kinontrol? Ano na lang mangyayari? Baka wala na talaga kahit magkano. Tapos ano na ang susunod? Kapag pwedeng isang latong bahay yun ang gagawin mo? Kapag sinabi sa'yo na magbigay ka ng titulo ng bahay, gagawin niyang mansyon, ano, magbibigay ka? Huwag mo na lang akong pagalitan. Paano hindi kita pagagalitan? Mali na nga ginagawa mo tapos iniisip mo pa rin na tama yun. Gusto mo pa rin paniwalaan ang sarili mo saka yung mga nababasa mo. Magtingin-tingin ka nga dyan. Makikita mo talaga yan na ang daming na-scam. Madalas na target ng scammer yung mga katulad mong ganyan, ututo. Yung silaw na silaw sa pera saka hindi makatotohanan na pangako. Kasi nga gusto kong mabawi yung nawala sa akin dahil kay Sheila. Oh, bakit naninigaw ka na? Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Pinagsasabihan lang kita. Hinaan mo nga yung boses mo, nakakaya sa mga kapitbahay. Baka isipin nila nag-aaway tayong dalawa. Ha? Anong sabi mo? Bakit pa kasi bumubulong ka? Hindi kita marinig. Lakasan mo naman boses mo. Hindi ako bumubulong. Normal na boses ko na to. Nabingi ka na ba ng tuluyan? O pinaglololo ko mo na naman ako? Hindi na ako nakikipagbiruan sa'yo ha? Ha? Anong sabi mo? Lakasan mong boses mo. Ang sabi ko, bingi ka na. Hindi ako bingi. Mahina lang ang boses mo. Halos magsigawan sila sa loob ng bahay. Akala ni Bong ay nagloloko lang ang kanyang asawa, pero totoo na ito. Kapag kinakausap niya, hindi ito kumikibo. Pero kapag pasigaw na siyang magsasalita, doon lang kahit paano ay naririnig ni Judeline. Ilang linggo pa ang lumipas, tuluyang wala ng ibang marinig si Judeline kahit na sumisigaw pa ang kausap niya. Tanging sa chat lang ang komunikasyon nilang mag-asawa. Nagpunta sila sa ospital. May mga nirekomenda sa kanilang dapat gawin, pero kahit na ganon, wala pa ring nangyayari sa kalagayan ni Judeline. Nako, kaya yan ang nangyayari sa'yo para hindi ka na makarinig ng mga panloloko. Kahit na manood ka pa online, hindi mo gaanong maintindihan dahil hindi mo naririnig. Maliban na lang kung may mababasa ka. Hindi kumibo si Judeline dahil hindi niya naririnig ang asawa. Sinenyasan niya pa nga ito na magsulat na lang para mabasa niya ang gusto niyang sabihin. Pero hindi ito ginawa ni Bong. Umiling pa nga siya habang nakatingin sa asawa. May awa siyang nararamdaman, pero tila ba binibigyan lang din ng parusa si Judeline para matuto ito sa mga pagkakamaling nagawa niya. Ayan, isumpa mo pa talaga ang sarili mo. Alam mo na nga na masama yung ganon, sinabi mo pa rin. Kapag tama kasi at makakabuti sa'yo, hindi mo pinaniniwalaan. Tapos kapag sinabi ng iba, kahit na hindi mo kilala, yun ang paniniwalaan mo. Ay, teka nga, baka nakakarinig ka na. Subukan natin. Sinubukan ni Bong na sigawan sa bandang tenga ang asawa pero wala talaga itong naririnig. Minsan pa,
Ang kwento ni Judilyn, ang naririnig niya lang ay ugong na masakit sa tenga. Dahil doon, hindi na talaga siya lumalabas ng bahay. Wala na siyang nakikilala na kung sino-sino. Kahit na pinapanood niya yung mga vlogger na nag-eengganyo sa kanyang bumili ng kung ano-ano, hindi niya marinig ang mga panloloko nila. Hanggang sa sumapit na ang bagong taon para harapin ang 2024. May naririnig ka na ba? Alam mo naman na wala akong naririnig salita ng salita. Teka, may boses ba ako? Malakas ba ako magsalita, ha? Ay, ang sakit sa tenga. Anong sabi mo? Ay, i-chat mo na lang kaya ako. Hindi na sila masyadong nag-uusap mag-asawa hanggang sa ipinakita ni Judilyn ang napanood niya. May ipinapatak daw sa tenga para matanggal ang pagkabingi ng isang tao. Kaya nag-chat sa kanya ang asawa niya. Teka, paano ko ba ito sasabihin? Hindi ka ba nadadala sa nangyayari sa'yo? Hindi yan simpleng problema lang sa pandinig. Ang problema niyan, yung mga paniniwala mong wala sa lugar. Kaya ka nagkakasakit dahil dyan sa ginagawa mong pagiging utu-utu mo. Kaya tumigil ka na. Hindi ka gagaling dyan. Alam mo kung saan ka gagaling. Magbago ka at manampalataya ka. Hindi ka gagamutin ng mga trending na napapanood mo. Gumawa ka ng paraan na para sa'yo. Mag-isip ka ng mabuti. Hindi yung nagpapadala ka sa mga taong... Ang haba naman niyang sinusulat mo. Teka lang ha. Ang lakas ng boses mo, ang sakit sa tenga. Maghintay ka naman. Basta wag kang magpapaniwala sa mga nakikita mo at napapanood o naririnig. Matagal pang binasa ni Judilyn ang pinadala sa kanya ng asawa niya pero hindi pa rin siya natauhan. Bumili siya ng pinapatak sa tenga. Pero walang nangyayari. Sa halip ay nanakit lang ang tenga niya at ang kanyang ulo. Nung nagpunta sila sa doktor, sinabi na naging sensitibo lalo ang pandinig niya. Lalo pat may kemikal ang pinapatak na yon na hindi makakabuti sa isang tao. Doon lang siya kahit na paano ay natauhan. Nagsulputan na naman ang kung ano-anong mapapanood niya. Mga gamot o bagay na magbabalik ng pandinig niya. Pero wala namang ni isa doon ang nagkatotoo. Ayaw na niyang gumastos dahil wala naman siyang napapala. Tila ba tinatanggap na lang din niya kung ano man ang mangyari sa kanya. Kung tuluyan na nga ba siyang mabibingi o babalik pa ang kanyang pandinig. Buong kalahating taon na yon na wala siyang pandinig. Wala nang kumakausap sa kanya dahil kailangan pa nilang magsulat. Hindi naman sila natuto ng sign language. Isang gabi, bago sila matulog ng asawa niya, ibinigay niya ang isang kwaderno na sinusulatan niya. Babasahin ko ba to? Ngayon na ba? May masama ba sa katawan mo? Sana nag-chat ka na lang sa akin. Totoo pala talaga na ang tanga ko at utu-utu ako. Ngayon ko lang naisip yung mga perang nasayang ko sa mga walang kwentang bagay. Mga pagod ko sa mga life hacks na nagpahirap lang pala. May mga totoo naman pero madalas mga palpak. Kung hindi lang sana ako nawili sa kanonood ng kung ano-ano, hindi naman sana ganito. Tapos na-scam ako, nagpa-scam pa ako. Sa sobrang tiwala ko sa isang tao, ako na mismo yung nanumpa sa sarili ko. Nalaman ko rin na malakas pala ang dala ng dila natin. Kung ano ang sinasabi natin, madalas na yun ang nangyayari. Kung mabibigyan pa talaga ako ng pagkakataon, gusto kong itama lahat. Mas magiging wais na ako. Utak ko na ang paiiraling ko, hindi na ang paniniwala sa ibang tao. Nagsulat si Bong para sa asawa niya at sinabi na maniwala lang siya na gagaling din siya. Wala namang imposible kung magdarasal siya at mananampalataya. Araw-araw silang sabay na nagdarasal. Tuwing linggo ay nasa simbahan sila.
nang hihingi rin ng dasal sa mga kakilala nila. Nakikita naman na nagbabago na si Judeline. Kahit na may makita siyang kapanipaniwala, hindi pa rin niya ito pinapansin. Mas nagiging wais na nga siya. Hindi basta marami ang nagbigay ng opinyon nilang maganda, yun na ang totoo. Minsan naiisip niyang dahil lang talaga yon sa negosyo ng iba. Para magkapera sila. Kahit namang utos sila ng tao, gagawin nila. Ilang buwan pa ang lumipas, unti-unting nagkaroon ng pandinig si Judeline. Halos kalahating taon din siyang naghintay bago siya muling makarinig. Sobrang saya nilang pamilya, lalo na si Judeline. Pwede na ulit tayo mag-away. Nakakapagod kasi magsulat. Tara, sigawan tayo oh. Sa dami ng maiisipan mong gawin ngayon nakakarinig ka na. Ganyan pa talaga. Ay, maririnig ko na naman pala ang hilik mo. Napakalakas pa naman. Baka doon ulit ako mabingi. Buti na lang talaga nakakarinig ka na. Para naman marinig mo kung paano ka namin papagalitan. Wala kasing dating kapag puro chat lang. Babasahin mo lang. Minsan tamad ka pa magbasa. Oo nga, hindi ko naman lahat binabasa. Siguro naman ngayon hindi ka na magpapadala dun sa mga mapapanood mo. Baka mamaya may seminar ka na naman, tapos ang ending nun, magpapaskam ka na naman. Tama naman na ha? Hindi na wais na ako. Baka maisumpa mo na naman ang sarili mo niyan. Oo nga, hindi ko na ulit gagawin yun. Kakatakot pala yung ganun Masama din pala talagang magsabi ng masama kahit na sa sarili mo. Akala ko kasi hindi magkakatotoo yun. Ngayon, may bago na naman akong pinaniniwalaan. Pero ito kahit papaano napatunayan ko na, hindi ba? Basta ang alam ko lang, hindi na ako magiging uto-uto. Bagong taon, bagong ako. Nagtawanan lang silang mag-asawa. Sa paglipas ng ilan pang mga linggo, hanggang sa buwan na ang lumipas, hindi na nga nagpapadala si Judeline sa mga naririnig niya. Kung dati ay madali lang siyang mauto at masilaw sa mga kwento ng iba, hindi na siya ganon. Wala na siyang balita tungkol kay Sheila. Pero iniisip na lang niya na darating din naman ang araw na pagbabayaran ni Sheila ang pagkakamaling nagawa niya. Kung marami siyang nalokong tao, ibig sabihin lang nun, may karma rin na darating sa kanya. May mga nagpapadala pa rin ng mensahe kay Judeline. Nag-aalok ng trabaho o kaya ay pagkakakitaan pero hindi na siya naniniwala doon. Kahit na mga taong sinasabi na nanalo siya sa kung saan tapos kailangan niyang maglabas ng pera, hindi na siya nagpapauto pa. Malaki na ang ipinagbago niya. May mga tukso, pero mas malinaw pa rin sa kanya ang aral na natutunan niya. Isang hapon, naabutan niya ang asawa na tawang-tawa sa pinapanood nito. Ano yung pinapanood mo? Para namang tawang-tawa ka dyan. Hindi, may nakita lang ako kaninang nakakatawa. Wow, ang galing oh. Tignan mo to. Tung baby mahuhulog sa building tapos sinalo siya ng aso. Dinala din siya sa bahay nila. Ang galing ah. Ang talino naman ng aso na to. Ay, patingin nga. Ano ba yan? AI naman yan. AI? Ano naman yun? O ayan, kapag matatanda talaga nadadala ng AI. Ano nga kasi yun? Ano yun? Para mga gawa-gawa lang ng computer tapos mukhang totoong nangyayari. Ganun. Nakita ko na rin yan eh. Tingnan mo comment nila dyan na AI lang yan. Parang ano yan? Ganun sa post ni Jimboy. Yung nag-kiss sila ni Aramina. Talaga ba? AI lang yun? Pinakita niya yun sa akin eh. Sabi niya nakita niya raw si Aramina tapos bigla siyang kinis kasi nga birthday niya raw. Sabi ko pa nga na ang swerte niya naman. Ibig sabihin, hindi yun totoo? Hindi. Kita mo na. Ikaw rin pala uto-uto ka dyan. Mahirap na kasi sa AI ngayon. Nagagawa na lahat. Kaya ang hirap na rin maniwala. Mukha na kasing totoo Paano ba yung AI na yun? Sige nga, gawan mo nga ako yung mag-kiss naman kami ni Ina Raimundo. Ina Raimundo ka dyan.
Gusto mo hindi AI? O itong suntok ko sa'yo totoo to, hindi to AI. Dali na, try lang naman. Turuan mo lang ako para naman alam ko kung paano gagawin yon. O sige, si Sunshine Cruz na lang pala. Ay, tigilan mo ako. Masusuntok talaga kita dyan. Kinukulit ni Bong ang kanyang asawa. Tuwang-tuwa naman siya na naiinis niya ito. Naging maayos naman ang nangyari sa kanilang dalawa. Minsan lang talaga parang natutukso si Judeline pero mas malakas naman na ang laban niya. Natuto na rin siyang tingnan kung tunay o peke ba ang nakikita niya. Dahil sa panahon ngayon, ang dami ng pwedeng baguhin ng teknolohiya. Mga bagay na hindi mahahalata pero madaling makapanloko ng tao. Isang paalala ang nangyari kay Judeline na hindi lahat ng nakikita ay paniniwalaan at hindi lahat ng maganda sa pandinig ay tunay. Minsan, hindi naman maiiwasan na may taong naloloko dahil may mga magagaling din namang manloloko. May mga naniniwala agad dahil ang daming nagpapatunay. May totoo naman din pero doble ingat pa rin dahil mahirap na ang maniwala sa panahon ngayon. Mahalagang maging mapanuri sa lahat ng impormasyon, mensahe at pangako. Huwag basta-basta maniwala sa sinasabi ng iba, lalo na kung sobrang maganda o nakakaakit ang ipinapangako. Humanap muna ng garantisadong ebidensya bago magdesisyon. Hindi masama ang magtiwala, ngunit mas mahalaga ang maging maingat. Ang pagiging utu-uto ay hindi tanda ng kahinaan, ngunit mas mahalaga ang maging maingat. Ang pagiging utu-uto ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay paalala na dapat ay palaging may kaalaman at pag-iingat. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang pagsisisi at ang mawala ng oras, pera o tiwala sa sarili. Tandaan na ang mundo ay puno ng impormasyon, matuto tayong suriin ang lahat. Hindi dahil kailangan mo, yun na ang gagawin mo. Dahil sa pangangailangan mo humuhugot ang mga taong manloloko at mapagsamantala. Uso pa naman din ngayon mga apo ang pagpapalaganap ng maling impormasyon at paggamit ng mga peking kaalaman para paniwalaan ang nakararami. Mag-ingat tayo palagi. Kayo ba mga apo? Minsan na rin ba kayong nauto? O baka may kakilala kayong grabe rin ang pinagdaanan? Ikomento nyo na yan kalakip ng inyong opinyon. Naway may magandang aral na naihatid ang kwentong ito. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Rose Ann Agan, Pedro de la Cruz, Vicky Yabut from Bahrain, Lucia Arcino, Marie Kate Kaganda, Marian de la Fuente, Pasarela Girl Vlog, Mirna Alfaro, Cindy Serra, James Sabuero, Joanna Ibanez, Lea Lumentigar, May Ann Infante, at Jessa Mozo from Punta Santa Ana, Manila, Angelina Ignacio, Milrose Galvez from Riyadh, Saudi, Chantal Vlogs, Melissa Jane Escaro, Rosemary Cao, Marilu Amazona, Justin Curl Pantanoza, Richard Canino, Dominica Escarmosa, Melody Soriano, Belen Malbas, Mendoza family from Pangasinan, Brenda Gonzaga, Marilor Guevara and Naling family, Cherry May Libiran, Hazel Fiesta, Flor de Lisa Galang, Rizalyn Berte, Mark Anthony Pano, Chona Flores, Marife Sienes, Josephine Beroya, Jeannie Espiritu, Jessa May Goliat, Maria Luisa Chavaria from Tondo, Wilma Magbanwa, Roseda Bakel from Sultan Kudarat,
Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong palaging pakikinig mga apo.